Praise God. Palakpakan po natin si Jesus. Okay. Hindi ko alam kung paano posible, pero gusto ko sana na ngitian mo yung katabi mo kahit naka-face mask ka. Kita naman sa mata, pagka nakangiti. Ayan. At yung mga nasa kanila puntahanan ngayon, joining us through FB Live. Kung may katabi ka, ngitian mo naman. Or kung wala kang katabi, simulan natin itong topic natin with a smile. Ayan. Alam niyo po, ako ay natutuwa din sa nag-a-assist sa church, sa media. Kasi hindi po sila napapagod, nagsasawa to remind me na ako ay ngumiti. Mag-smile daw. Sabi sa akin, tingin po sa camera, smile. Parang photo booth. Anyway, maganda yon na amidst ng ating mga nararanasan sa buhay na ito may mga tao who is encouraging us and reminding us to keep on smiling. Maganda yan. Okay. So, sa biyaya po ng Diyos, ipagpapatuloy po natin yung ating nasimulan last Sunday, how to manage stress. Paano nga ba nag-manage ng stress si Jesus? Kaya kahit pa napaka-stressful ng kanyang earthly ministry, imagine, pasan niya literally ang daigdig, ang kasalanan ng buong mundo. Noon, that time, at yung mga susunod pa, ay pasan-pasan ni Jesus. Pero papaano niya nalampasan yon? Na bagamat napaka-stressful, ay hindi siya na-conquer ng stress, bagkus na-conquer niya ang stress. Diba? Na pag-usapan natin, nung nakaraang linggo, yung unang tatlo. Ano nga ba yung unang tatlo? Kailangang makilala mo kung sino ka muna talaga, sa paningin ng Diyos, ano ba talaga ang purpose mo in life? Ano pa yung pangalawa? Always remember na hindi mo kayang i-please ang lahat. So, if the Lord ay hindi kayang i-please ang lahat, ay mag-fail talaga tayo if we will try. Kasi si Lord, hindi niya nga ma-please lahat tayo pa ba naman? At ang pangatlo, know what matters most. Alamin mo kung ano talaga ang mahalaga sa buhay. Ayun ang iyong pag-igihin. Yun ang paggugulan mo ng iyong buhay at ng iyong resources. And believe me, malilesen mo ang stress sa buhay. Okay? So, sa pagpapatuloy po, sa biyaya ng Diyos, meron pa po tayong 4 dito. At naniniwala po kung patuloy po tayong tuturuan at kakausapin ng Diyos ngayong umagang ito. Do you believe that? Amen? So, tayo muna po mag-pray. Lord, salamat po sa umagang ito na kami po ay biniyayaan yung muli, makapag-gather, makapag-worship, makapag-aral, mapag-usapan ang iyong mga banal na salita. Salamat po, Ama, for this wonderful day. Thank you, Lord, for the gift of life. Salamat po sa biyaya na makapag-worship sa iyo. Lord, we ask forgiveness sa aming mga nagawang kasalanan, sinasadya man po o hindi. Patawad po, Ama. Cleanse us with your most precious blood, O Lord Jesus. At salamat po sa biyaya ng kapatawaran. We receive it in Jesus' name. This morning, O God, dalangin po namin ay ang pagpapala po ninyo ang aming maranasan as we talk about your words. Habang kami po ay nagpapalakas at nagpapa-encourage sa iyong mga salita, pagpalain niyo po ang gawain ito. Holy Spirit, we welcome you. Be with us. Teach us. You are our mentor. You are our teacher. You are our coach. Bless the lips of your servant as I preach your word, and bless the ears and the hearts ng mga makikinig. Hindi lang po kami mai-inform today, kami po'y matatransform sa biyaya mo. Salamat po, Ama. I declare your complete victory alone and the defeat of the enemy in Jesus' name. And I pray, maserve po ang purpose ng lahat ng pahihintulutan niyong mahayag sa umagang ito. Kayo po ang magturo. Itago niyo po ako sa inyong likuran. Salamat po, Ama. And unto your loving hands, dinededicate po namin sa inyo ang gawaing ito. Maparangalan ka,
mapapurihan ka, Ama, at bunga na lang po noon ay mapapagpala ang iyong mga anak. Salamat po, Ama, sa iyo ang lahat ng papuri at pasasalamat. Ito po ang aming prayer in Jesus' name. Amen. The best mong palakpak para kay Jesus. Praise God. So, ang akin pong ituturo sa inyo ay How to Manage Stress Part 2. So, sabi ko nga sa inyo, last Sunday, may nauna na tayong 3. So, number 4 na po tayo today. Number 4, paano nga ba tayo makakapamuhay na hindi tayo masyadong naaapektuhan ng mga stress? Okay? Number 4 is know your calling. Alamin mo kung ano ba ang pagkatawag ng Diyos sa iyo. Alamin natin, maunawaan natin, na meron talagang dakilang layunin ng Diyos sa atin, kaya tayo ay hinayaan niyang mag-exist sa mundo. Okay? Pastor, what's the difference between purpose and calling? Ayan, magandang question yan eh. Bukod po sa spelling, mga madalas kong naririnig pag ako'y nagtatanong, ano ang pinagkaiba ng ganito at ganito? Pastor, spelling. Bukod doon. Yan ay English, yan ay Tagalog. Bahala ka na. What's the difference between purpose and calling? Para mas madali mong maintindihan, ang calling po, okay? Ang calling po ay madidiscover mo upon discovering your purpose. Okay? Ang purpose kasi natin is to give glory to God. Wala nang iba. Nilikha po tayo ng Diyos sa isa lamang dahilan, para siya ay luwalhatiin natin. Okay? Pastor, hindi ba para mahalin natin siya? Hindi natin pwedeng ipagmalaki yung ating love eh. Kasi kaya nga tayo ay nagmamahal, according to the Bible, because God loves us first. We don't know what is love. Kaya nga, God showed what is love when He sent His Son. Yun ang sabi sa Bible. When He sent His Son to show us what is love. Kaya tayo natutong magmahal. Okay? Actually, yung worship naman natin, it is just only another response of what God did to us. Remember, as what Rev Ito taught us, na kapag ka ikay hangang-hanga sa Diyos, sasamba ka sa Diyos. Humanga ka, kaya ka sumamba. Pumalakpak ka, kasi humanga ka. Diba? Kaya nga yung Tagalog version ng isang magandang kanta yung ang sabi, Diyos, ako'y namamangha sa'yo. Diba? Yun English version nun I stand in awe of you. Yun ang Tagalog version. Okay? Bakit ko ito nababanggit? We need to know our calling para tayo po ay hindi na masyadong ma-stress sa buhay na ito. Kailangang malaman natin ng klaro ano ang pagkatawag ng Diyos sa atin. You have a calling, and we all do. Akala kasi natin, lalo pa pagka matagal-tagal ka na sa church, when we say quote-unquote calling, akala natin yan ay yung vocational calling, pagpapastor. Uy, may calling yan. Ay, ito, may calling to, papasturin to. Ang hindi natin naunawaan, ang calling po ay general term. Ang calling po ay hindi mo lamang pwedeng gamitin na term para doon sa mga tinatawag for a certain or a specific na task in the church. No. Meron po talagang universal calling kung tawagin. Jesus called us to go win souls and make disciples. Yan po ang standing order ng Diyos. Imagine, napakahalagang bilin na bago po umakyat si Jesus sa langit, yan ang kahuli-hulihan niyang ibinilin sa mga disciples. Yung tipo ba na parang ganito yung eksena, iginather ni Jesus sa mga disciples, sabi niya, mga life group ko, ako ay pabalik na sa Ama. Bye.
Last na bilin. Listahet, napakahalaga. Sulat tayo Matthew. Diba? All authority in heaven and earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them everything I have commanded you, and surely I am with you up to the very end of age. Nailista? Sige, bye. Ang Holy Spirit, dadating, kapalit ko. Bye. Tara sa langit. Imagine ninyong napakahalagang bilin, kahuli-hulihan. Di ba? Di ba pagka yung may mga mayayamang magulang, tapos mamamatay na? Ano ba mga ginagawa? Di ba yung huling bilin? At kadalasan, ano yung huling ibinibilin? Kayamanan. Sabi mo nga sa katabi, kayamanan. Aba, nag-iiba talaga ang mata. Ano, nag-iiba talaga ang mukha, kayamanan. Di ba? Hindi naman kagaya nung mga napanood mo sa moving pagkayamanan, my precious. Di ba? Iba naman yun eh. Talagang hindi naman na basta kayamanan yun eh. May sumpa talaga yung singsing na yun eh. Anyway, sino dito yung mga pinagtiyagaan uling manood mula part 1 hanggang kahuli-hulihan ng Lord of the Rings dahil ulan ng ulan maghapon magdamag? Meron na namang nag-movie marathon dito. Kabisado muna. Tiyagayan o Lord of the Rings. Haba-haba. Okay. Di ba pag huling bilin, yun yung madalas kayamanan. Ay siya, mga anak, are, nakalagay sa aking will na kayo maghahati-hating 3 doon sa 100 hektaryang lupa natin sa Batangas. Paghati-hatian yung 3. Tatay, yung kayo 100. Oo, angal pa kayo. Ay, alangan hoy, 3 kami. Di kami magtitig 33.3333 pa. Alangan how, wala nagahong butalyaw. Baka may makawaka 120 nang kami tiga-4 na po. Ay, pagkakaliligalig ng anak ko. Angal pa. Kayamanan. Kaya ako po'y naniniwala na those na gustong makaranas talaga ng kasaganahan sa buhay, ay alamin mo kung ano yung calling mo. Alamin mo kung anong huling bilin. Alamin mo kung ano yung last will ni Jesus. Hindi siya bago mamatay, kundi bago siya bumalik sa Ama. Ano yon? Go win souls and make disciples. Ito po napapansin ko. Dito sa JA1 San Jose, karamihan po, majority ng nakikita kong sumasagana sa buhay, mga life group leaders. Pastor, bakit po? Dahil ibine-bless po sila ng mga nila-life group nila? Hindi naman lagi. Madalas nga ay abunado pa. Madalas nga ay life group leaders pa ang laging taya. Okay? Ay, paano po sila nabe-bless, Pastor? Balikan natin ang sinabi ni Jesus sa kanyang last will. Okay? Excited ba kayo? Ako, excited ako eh. All authority in heaven and earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them everything I have commanded you. Yun ang command. Ano ang promise? And surely, I am with you always up to the very end of age. Imagine a person na laging sinasamahan ni Jesus. May tripping ka, ang kasama mo si Jesus, ay, di benta na yan. Hello? Meron kang transaction, ang kasama mo si Jesus, di close deal na yan. Hello? Nagtatrabaho ka, you're praying for promotion, ay paano di ka mapopromote nga agad? Di ang kasama mo si Jesus. Hello? No wonder, those who are doing the Great Commission, those who are doing their universal calling, sila yung pinagpapala. Bakit? May pangako. Na as you do, yung go win souls and make disciples, Jesus promised that He will be with you up to the very end of age. Hello? Ay, alang-alang namang hindi mapagpala yan. Sabi mo nga diya sa katabi mo, alang-alang, hindi mapagpala. Ay, ang kasamay si Jesus. Ang kasamay si Jesus.
But, take note, church, ito pong pangakong ito ni Jesus ay exclusively for those who go and win souls. Marami kasi kino-quote yan, huwag kang mag-alala. Sabi ni Jesus, surely I am with you always up to the very end of page. Teka muna, huwag mong i-quote ng yan lang. Yang promise na yan ay may sinusundang utos. Na pag ginawa mo yung utos, saka magte-take effect yung promise. Hello? Balik tayo sa stress. Bakit may mga taong nai-stress pag di niya alam ang kanyang calling? Simple lang. It's either gumagawa siya ng ibang bagay as if yun ang calling niya. Gumagawa siya ng isang bagay o ng maraming bagay as if yun ang calling niya. At pag hindi talaga ikaw intended para doon, welcome stress. Ano pa? Di ba nakaka-stress yung kulang? Di ba nakaka-stress yung kulang ang budget? Ay, kung makikita nyo lang mga tangunang narinig sa church, talagang ang tanguwi ganyan eh. Talsik ang face shield eh. Ay, agree. At ako naniniwala kayong mga nasa inyong tahanan, agree din na nakaka-stress yung kulang. Meron pa akong isang napansin. Nakaka-stress din yung sapat. Naman, pastor, ikaw na may masyado ka namang mahanapin sa buhay. Sapat na, stress pa, tunay ka naman. Alam mo kung bakit somehow nakaka-stress sa akin ang sapat? Kasi I know my calling. Because I am called to have life and have it abundantly. You see, the difference ng alam ang calling sa hindi? Matuto ka na at makukontento na at akala niya safe na siya sa sapat. Bakit pa medyo nai-stress ako sa sapat? Because I know my calling. Because I am called to abound in every good thing, so I will abound in every good works. O ako'y tinawag upang sumagana sa mabubuting bagay, upang ako'y sumagana sa mabubuting gawa. Question, paano po tayo sasagana sa mabuting gawa? Ano ba yung mabubuting gawa? Makatulong sa kapwa. Paano ka makakatulong kung ikay sapat? Maniwala ako sa inyong yung hotdog na ulam ng anak mo, bibigay mo pa sa kapitbahay mo. Di syempre hindi. Ikaw nga hindi nag-ulam. Iginulong mo na lang ang kanin mo sa pinagprituhan. Para yung anak may ulam. You know what I mean? Pero hindi mo para ibigay sa kapitbahay. Hello? So, tell me, if you know your calling, hindi ba nakaka-stress yung sapat? Nakaka-stress. Tinawag ako upang sumagana sa mabubuting gawa, pero hindi man lang ako makatulong. Dahil ako'y sapat. Hello? Sa biyaya po ng Diyos, binabago niya ang mindset natin. That we are called to have life and have it abundantly. Everybody say, abundant. Abundant. Bundant. Di ba? Bundat. Ano yung sabi ng bundat? Sagana. Maraming kain. Hindi nagtitipid. Alam niyo po, lagi naming pinagpe-pray mag-asawa, hindi lang sa aming pamilya, kundi sa buong JA1 San Jose family. Ano yan? Nabiyayaan tayo ng Diyos na makagraduate sa budgeted life at malakaran natin yung calling natin na abundant life. Sino may gusto nun? Yung may gusto nun, pumapalakpak ng the best kay Jesus. Ang hirap kaya ng budgeted life. Yung sakto lang budget nyo, napaibig ka sa Shakey's, may bagong bukas yung Shakey's sa Rosario. Mahal, gusto kong Shakey's. Hindi pwede, sapat lang ang pera natin, sakto lang. Pag nabawasan, ay tukod na eh. Pag binawasan mo, alam niyo yung tukod na? Na-imagine niyo yung tukod na, inalis mo yung tukod, di dadagasa yaw. Kaya wag mo nga alisin ang tukod at dagasana. Kaya pag sinabi sa iyo ang budget, tukod na, ay tukod na eh. Ibig sabihin, wag mo nang babawasan, magdadagasana yaw. Kahirap ng tukod. Sinong gusto ng buong buhay mo hanggang bumalik si Jesus? Tukod. Ka-stress. Nakita niya? Akala kasi nung iba ang pinagpe-pray, Lord, yung sapat-sapat, yung sapat-sapat. Ay, hindi. Ang kalooban at ang pagkatawag ng Diyos sa iyo, hindi mamuhay ng sapat lang. Ang gusto ng Diyos, ikay masagana. Hindi para ikaw ay managana lang, kundi para ikay sumagana sa mabubuting gawa.
You see the difference nung alam ang kanyang calling? Si Jesus po, alam na alam niya ang kanyang calling eh. Actually, when we don't know what God is calling us to do, it causes us stress. Welcome stress. Pag di mo alam kung anong calling mo. Si Jesus, di siya na-stress in His earthly ministry dahil alam niya ang calling niya. John chapter 8 verse 14, I know where I came from and where I am going. Klaro kay Jesus saan siya galing, at saan siya pupunta, kung anong pinagagawa sa kanya. Hindi siya na-stress. Bakit? Hindi niya sinasalihan ng mga usapang di naman niya dapat salihan. Nakaka-stress yun. Yung kaganda ng umaga mo, may narinig ka nagkikwentuhan doon sa tapat niyo at nakisali ka, nakasagap ka ng negative vibes, ng negative stories. Ay di pag-uwi may dala-dala kang negative vibes. Na parang, sama ko. Ano ba naman yung nakuha kong yan? Ano ba naman napulot kong yan? Ang akin naman, Jay, sali ka ng sali. Agang-aga nakikipag-chismakers. Ayan. Alam ni Jesus kung anong calling niya. Kaya hindi niya pinapatulan ang mga hindi naman niya kailangan patulan. Diba? Imagine niyo kung araw-araw na lamang ay papatol si Jesus doon sa mga nangmamak sa Kanya, doon sa mga nangungontra sa Kanya. Yan ay isa pang dahilan ng stress ng tao. Lahat na lang pinatuloy. Sino ang mga nasa online selling dito? Pag ikaw ay nagtanong sa iyo, sagutin mo lamang ang presyo. Pag sinabihan ka ng kamahal, yaan mo na. Yung iba'y nagagalit pa eh. Namahalan ka pa, murang-mura na nga. Talaga lang kayo mga buraot kayo, mga baratot kayo. Ay in-screenshot ang iyong reply, tas ipinost sa mga groups. Huwag na kayong makikipag-transaction din, napakasuplado. Natural lang naman yung tumatawad ang buyer. Buyers are always right. Yan. Anong magagawa mo, seller? Sira ka na. Kat. Hindi ko dinideklara yun. Meron lang akong eye-opener dito. Hindi lahat pinapatulan. Lalo pat pagkakita mo naman, mga dami accounts lang naman ata yan, mga BURAOT lang talaga eh. Buraot lang eh. Mga joy reserver. O sige, reserve mo sa akin yung katapusan. Anong katapusan? Katapusan ng mundo? Yung mga nagpasama sa isa tripping, yung pala pinagtitripan ka lang. Saan ka? May tripping po ako. Ito talaga tripping. Tapos pagbalik, ano nangyari? Ba't ganyan ka? Tripping nga lang po. Pinagtripan lang po ako. 2 subdivision home pinuntahan namin. Wala akong nagustuhan. Gusto daw niya sa tabing dagat, matagpunta sa gitna ng palayan. Hindi lahat pinapatulan. Hello? Gusto mo ma-stress? Patol! Sabi mo sa katabi mo, pinaglihi ka ba sa patola? Merong mga parang pinaglihi sa patola eh, masyadong patol. Facebook ng Facebook. Nakita ang mga sinasabi ni Manny Pacquiao, galit na galit. Sabay nag-Facebook ulit, nakita naman ang sinagot ng presidente, galit na galit. Tapos nakita yung mga nakikisawsaw, galit na galit. Ay, ba't ka lagi kang papatol di? Andiyan mo sila. Inaantabayanan ko pag naghamon na si Manny Pacquiao ng boxing eh. Dahil doon siya magaling. Wala eh, bugbog sarado siya pag mga batas. Baguhan pa siya doon. Anyway, I'm praying for our leaders na sila'y magkaisa. Actually, kumakambyo naman na si Senator Manny Pacquiao. Kumakambyo na. Sabi niya, Mr. President, katulong niyo po ako sa paglaban sa korupsyon. Parang ibig niya siguro sabihin doon na hindi tayo magkalaban. Hindi po tayo ang magkalaban. And I admire that. Kumakambyo.
Pero alam niyo yung mga nega, kung papatol ka talaga, ano sabi ng mga nega? Nalaman na ang binabanggay pader, kaya lumiko. O, kita mo, minasabi pa, nagpakumbaba na yung tao, minasabi pa. Kaya kung papatol ka, stress ang aabutin mo. Kaya maganda talaga yun, you know your calling. Alam niya ni Jesus, kaya di siya masyado na stress. Okay. May mga bagay na magdadrive ng buhay mo. Ano ibig sabihin no? Magmo-motivate. Ito yung driving force mo. Ito yung motivation mo. At pag hindi malinaw sa iyo ang calling mo, may papalit dyan to motivate you na mabuhay. Okay? Yung iba, ang motivation nila sa buhay ay they are driven by regret or anger. Kaya yung mga tipong ako ay magpapakaigi sa buhay, ako'y magpapakayaman, at pag mayamang-mayaman ako, babalikan ko kayo at kayo'y mga dudurugin ko. Oh. Kaya pala gustong maging maunlad kasi maghihiganti. Alam niyo yung madalas na mga tema ng mga telenovela? Babangon ako, dudurugin kita. Bakit di ba pwedeng durugin na nakahiga? Church. Ano pa? Ano pa yung mga minsan ni motivation ng tao sa kanyang buhay? They are driven by shame. Yung mga napahiya. Kaya, hindi naman ma-positive yung naging dating. Mga masyadong napahiya, kaya ano nangyari? Bagsak ang self-esteem. Ayaw mangarap. Wala ako na may mahina. Sino may sabi sa iyo? Sabi ho ng aking pinsan, kailan yon? Nung ako ho ay 4 na taon. Move on. Yung iba ay driven by money. Why you're doing that? Because of money. Alam niyo, nakakalungkot pagka ganun lamang yung inaakala mong calling. That is why we need to know our calling. That we are called to know God and to make Him known. Yan ang pinakamatindi sa lahat. Bakit? Imagine a calling na yung nagdadrive sa iyo or nagmamotivate sa iyo ay bagay na hindi maglalas up to eternity. For example, money. It is written, at alam natin, na nakita na yan ng mga marami, the time will come, ang pera ay hindi na kailangan. Card na lang. Actually, mawawala na rin nga daw yung card. Biometrics na. Tututok mo lang ang mata mo, bayad na ang in-order mo. Paano pag wala ng pundo yung mata, ay di may lalabas na parang machine gun, dudukutin ang mata mo. Joke lang. Walang ganon. Matatakot naman yung hawak naman agad yung mata. Time will come, mawawala yan. Ano pa? Ako po, talagang ang aking pinaka-motivation sa buhay ay ang aking anak. Ay, time will come, yan ay mag-aasawa at ikaw iiwan na rin yan. Grabe naman, pastor. Yun ang katotohanan sa buhay. Kaya nga habang maliliit pa, sige. Yun ang aking isip sa aking mga anak. Anong isip mo, pastor? Mag-aasawa ang mga are. Ano, liliit pa ng anak niyo, pastor. Magaling na yung advance. Kailan mo lalambingin pag nagsasabi na sa iyo mamumulong na? Yung mga nakikita ko yung mga anak diyan ay nagde-date na, ay siya, malapit na. Hindi mo maiiwasan ang katotohanan. Maliliit pa naman ho ang akin. Kita ko rin ng maliliit pa yung anak na ho. Sa bilis na, parang hinihipang. Pero kapag naunawaan mo ang calling mo, ay yung calling or motivation na hanggang sa kahuli-huli-hulihan, actually walang kahuli-huli at walang kadulo-dulo dahil eternity, ay hindi mawawala, abay, matibay ang motivation mo. Church, we are called to know God and to make Him known. Amen? Kaya ini-encourage ko kayo to ask yourself every day to avoid stress in life. Ask yourself every day. Anong tatanong mo sa sarili mo araw-araw? Pakita mo na. Ay sige, sunod pa. Am I doing what I'm called to do? Ang ginagawa ko ba ay yung pagkatawag talaga ng Diyos para sa akin? Kasi kung hindi, welcome stress. Number 5.
Paano pa tayo makakapag-manage ng stress sa buhay na ito, kagaya ng ginawa ni Jesus? We need to listen to God. Everybody say, listen to God. To reduce your stress, you need to listen to God. Alam mo bang nakaka-stress na yung ang dami-daming nagsasabi sa iyo ng dapat mong gawin? Nakaka-stress yun. Sino na-stress sa ganon? Sino po rito yung nakaranas na ng isang trabaho na ang daming boss? Punasan mo, aray. Sige po. Walisan mo, aray. Sige po. Huwag mong walisan yan. Tutuloy ko na lang punas. Huwag mong punasan yan. Unahin mo yung walis. Ay, ano ba talaga po? Boss! Aray ang pamunas. Aray ang walis. Tunay kayo. Ako magbubunot ng damo. Ay, hirap no. O kaya naman nasa editing section kayo. Sabi nung isa. Ayan, i-italize mo yan. Sige pa. Dumating na naman yung isang editor. Ba't naka-italize ang baduy? Ano mo? Yung normal lang, i-bold mo na lang. Sige pa. Bumalik na naman yung isa naman. Masyadong agaw sa space pag naka-bold. Lalaki masyado ang font mo. I-normal mo lamang, tapos i-underline mo na lang. Ano po bang gagawin ko? Malapit na pong deadline na rin. Hello? Nakaka-stress. Kaya, sa dami-rami na po ng nagpapayo sa buhay mo, dagdag mo pa dyan si Papa Jack at yung marami pang iba. Church, kung meron kang pakikinggan, you need to listen to God. Okay? Jesus did this over and over in the New Testament. Sabi po sa Luke chapter 5, verse 15 to 16, news about Jesus spread even more. Many people came to hear Him and to be healed. You see, very stressful yan. Marami na nakakarinig about kay Jesus, kaya dumadami ang gustong magpa-minister kay Jesus. Pero ano ang ginawa ni Jesus? As you can see in this verse, sabi po riyan, but Jesus often slipped away to be alone so He could pray. Sa kalagitnaan po ng kaabalahan, si Jesus po ay nagkakaroon pa rin at gumagawa ng paraan na magkapanahon to pray. Imagine, si Jesus ay Diyos pero nagpe-pray, tapos tayo hindi nagpe-pray. Anong ibig mo sabihin? Lamang tayo sa Diyos? Gising gising. Oo nga eh. Si Jesus, Diyos, nagpe-pray? Anong gusto kong palabasin? Hindi ako nagpe-pray. I can do it on my own. Good luck. Si Jesus po, who had literally had the weight of the world on His shoulders, spent time alone praying to God. At ito po napansin ko, habang nag-i-increase po ang pressure, ang stressors ni Jesus, the more siyang nagpe-pray. Ang tao kasi, madalas, di ko nila lahat, the more nag-i-increase ang stress sa buhay, the more nagmumukmok. The more nag-i-increase ang stress sa buhay, the more nagse-self-pity. But let's learn from Jesus. The more na dumadami ang stressors in His life, the more siya nagpe-pray. Meron po siyang habit ng pagre-recharge sa presensya ng Diyos. Alam niyo, gusto ko kayong i-congratulate itong mga nasa church ngayon at sa lahat ng nagjo-join us through FB Live. Bakit? Kasi, iyang ginagawa mo ngayon na pag-join ng ating gawain, ay ito na yon. You are avoiding stress in your life. You are lessening your stress in your life. Bakit? Nakikinig ka sa Diyos. Nakikinig ka sa Kanyang mga salita. Nakikinig ka at nag-aaral tayo ng Kanyang salita. You're spending time with the Lord. Alam mo ba na yung noise ay nakaka-stress? Nakaka-stress yung ingay. Kaya nga yung mga nasa syudad, ang dream nila, yung magkaroon talaga sila ng bahay sa probinsya.
Ano? Dahil gusto nila yung tahimik na buhay. Literally tahimik, ha? We're so blessed kasi yung aming tinitirhan ay nasa bayan siya. Pero may touch pa rin siya ng nature. Mapuno po yung lugar. At tahimik. Pero nasa bayan, ha? So, maganda daw yung sabi nga ay 2 birds in 1 stone. Nasa bayan ako pero probinsya. At nung nakita ni John yung lugar namin, sabi ni John, Pastor, ganito po ang mga gusto kong lugar. Bayan, pero bukid. Na bukid, pero bayan. So, salamat kay Lord at dinala tayo sa ganyan. Yan ay dream ng marami. Ano? I've been in Mandaluyong for almost 7 years. At ito po napansin ko sa Mandaluyong. Doon hindi mo na malaman sa gabi kung sino ang pauwi sa trabaho at kung sino ang papasok pa lamang. Buong magdamag, may tao at sasakyan sa labas. Non-stop. Kaya mga magandang hanap buhay doon, lugawan, yung mga 24/7. Ang ingay, nakaka-stress. Lalo na kung di ka sanay. Actually, nung bagong dating po ako doon, 2 linggo po akong laging nilalagnat. Bakit? Nanibago sa lahat. Yung ganamang sanay sa bukid, pipitas lang ng 2-3 palapa ng malunggay at pipitas lang ng dahon ng sili sa kahit di mo itinanim. Sasabi ka na lang sa puno. Pagdating ko sa Mandaluyong, lahat ibabayaran. Ultimong talbos-talbos may bayad. Pag di ka naman nilagnat. Anyway, doon pala nanibago. Hindi, kidding aside, pero nanibago rin po ako dahil hindi ako makatulog. Ang ingay. Panahon pa. Ba't ko ito binabanggit? Ang noise po nakaka-stress. Kaya kailangan mo talaga intentionally create times of quietness and solitude. Gusto mong mapayapa? Ay, maganda talaga yung intentional. Everybody say intentional. Sinasadya mo talagang ikaw ay manahimik. Pumunta ka sa mga tahimik, ikaw ay mag-chill-chill. At sa mga pagkakataong iyon, doon mo maririnig ang tinig ng Diyos. Yung kung tawagin niya ay small, still voice. Sobrang ingay na po ng buhay na ito, ng mundong ito, na kapag hindi mo talaga sasadyaing manahimik, just for a while, it is so hard for you na marinig ang pangungusap ng Diyos in your life. Ano mapapansin mo? Mas active ang pangungusap ng Diyos in your conscience kapag nakahiga ka na and you are about to sleep. Kasi yun ay panahong tahimik. Nangungusap ang Diyos sa iyo sa mga panahong yun habang di ka pa nakakatulog. The Lord is talking to you saying, alam mo, sala yung iyong ginawang yon. Ano kang gagawin kung talagang nagipit at ikaw ay nagipit din, ya? Sino kang may gustong makiskis ng sasakyan niya? Di wala. Saka hindi ka naman nakiskis, ba't kigalit na galay? Yun, doon nangungusap ang Diyos sa mga gayong oras. Alam mo, anak, yung diskarte mo kanina, mali yun. Dapat hindi mo ginayon yun. Oo nga. Sorry, Lord. Sige po, magpag-pray na ako, Lord. Sorry po sa lahat ng nagawa. Alam niyo, aming Kristiyano, ang hahabang mag-pray, magdamag. Bakit magdamag? Kasi ang amen pagkagising. Ay, 6:00 na. In Jesus' name, amen. Haba ng prayer. 5:50. Bangis mo. Nakakatulog na pala. Pero at least, di ba, yung mga oras na yun, doon nangungusap ang Diyos. Gusto mo ma-recharge? Gusto mong ma-lessen ng stress in life? Listen to God. Huwag yung kung sino-sino pinakikinggan mo. Alam niyo, natatawa ako dun sa mga, hindi naman masama yung nagre-research sa internet pag may nararamdaman sa katawan. Pero minsan hindi rin nakakatulong. Yung sumakit lang yung dulo ng daliri, tapos nag-research ka sa Google, makikita mo agad, cancer.
Minsan kasi exage si Google. Sumakit lang yung dulo ng kilay at dahil nang napadiin ng ahit, nag-research ka, tapos sabi, cancer na agad sa kilay. Oh, meron. Ikaw ngayon, huwag masyadong paranoid, kapatid, ha? Pag kaunti lang masakit sa kalingkingan, di na ginugugil yan. Matatakot ka lang eh. Naalala namin noon, yung aming anak nilagnat. Tapos hindi masyadong makalakad at masaktas, parang namamagaan tuhod. Di sinearch ng aking asawa. Ako na may search din. Kunyari, ako relax at kailangan dahil kailangan may paghuhugutan ng lakas. At ang aking asawa down na ng mga nakita sa Google mga syndrome ng mga basta mga autoimmune, che. Ako na may, huwag ka nga search ng search, mahal ikaw kayo mag-pray. Manampalataya na sabi ng Diyos sa kanyang salita ay maganda ang future ng ating mga anak. Ha? Pag titingnan ko sa Google, nag-aray, ba't gayon nga sakit Hindi ko makakalimutan yung experience namin mag-asawa na yon. Iyakan na kami, iyakan na, lalo na aking asawa. Sabi, man nangyari sa anak natin? Ganyan. Naku, kailang araw na may ayos na. Kaya pala naman hindi lang magtatayo ay tinatamad na. Lumaro na ng lumaro. At hindi naman pala talaga pagaan tuhod, katabaan. Sadyang malalaki ang legs. Ano bang gagawin? Naku, tunay naman kami tinakot lang ng Google na yan. Ako'y natuto after now. Huwag makinig kay Google. Makinig din naman. Pero kung may ikukonsider kang payo o salita, ay ang pinakahalagahan mo ay kung ano ang sinabi ng Diyos. Nasa mga latay na tinamo ng Panginoong Jesucristo noon sa krus ng Kalbaryo, tayo'y tumanggap ng kumpletong kagalingan. Amen? Na ang plano ng Diyos para sa atin is not to harm us, but to prosper us. To give us hope and a future. Hello? Yan ang pangawakan mo. Yan ang pakinggan mo. You want to avoid stress in life? Listen to God. Huwag kung sino-sino pinakikinggan mo. Pastor, hindi na po ba ako makikinig sa iba? Hindi ganun ang ibig ko sabihin. Kung meron kang pinakabibigyan ng timbang na salita, salita ng Diyos ang pakinggan mo. Hello? Ang pinakamay authority salita, payo, suggestion in your life ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. Yan ang bigyan mo ng weight. Yan ang bigyan mo ng timbang. Yan ang lagi mong pinaka-i-consider in your life. Okay? Spend time with the Lord. Open your Bible. Church, yung Bible hindi nilalagay sa altar at pinangagabukan. Yung iba kaya ayaw na magbukas ng Bible, magabok daw. Paano nga hindi mo binubuksan? Madalas daw, hindi naman lagi, pero madalas, yan daw may Bible na buong buo, ang buhay ay unti-unti nang nagkakalamat. Pero yun daw Bible na durog-durog, malamang ang buhay niyan matibay. Bakit? Dahil nakatayo sa pundasyong bato. Nakatayo sa salita ng Diyos. Less stress in life. Bakit? Nakikinig sa Diyos. Palakpakan natin si Jesus. Number 6 na tayo. Paano na-manage ni Jesus ang stress? Number 6, join a life group. Tunay naman, pastor, sa mga pinagkukuha yan. Aba, did you know na si Jesus po ay may small group? Siya po ay may 12 disciples. Pero meron siyang core. Meron siyang laging isinasamang favorite, yung 3. Merong 3. Read the Gospels and you will realize Jesus did just about everything with His small group. Lahat ng ginawa ni Jesus na miraculous, lahat yon kasama niya ang mga life group niya. Gusto ko pong malaman niyo, church, na if you want to reduce stress in your life, you need to get in a life group.
kailangan ikaw ay may life group na sinasamahan. Alam niyo po, personal experience po namin sa life group, nakakatuwa. Yung mga tipong may mga bagay ka na talaga namang hindi mo naman masabi sa iyong pamilya, hindi mo masabi sa iyong asawa, hindi mo masabi sa iyong magulang, hindi mo masabi sa iyong mga katrabaho. It could be a stress in your job or in your family or whatsoever. Alam nyo, when you have a life group wherein kayang-kaya mo silang pagkatiwalaan dahil founded na kayo at biyaya ng Diyos, nakakalas ng stress. Nakakapag-share ka ng iyong mga saloobin. Nakakapagsabi ka doon, yung isa, alam niyo po, Pastor, nakaka-stress po talaga sa akin, yung hanggang ngayon wala pa po akong trabaho. Abay, nai-stress na rin ako sa iyo, wala ka pa rin ng trabaho. Di ba, yung birong ganyan na, biniro ka, pero alam mo in your heart na, ibig sabihin, concerned sila sa iyo. Kasi, bakit ako mai-stress sa iyo wala kang trabaho kung wala akong pakialam sa iyo? Pero kaya nga, pati yung buong life group mo, nai-stress sa iyo kasi magdadalawang taon na, wala ka pang trabaho, ibig sabihin lang noon, concern sila sa iyo. And actually, I am praying for that person that very, very soon, magka-work na, nakaka-stress naman na talaga eh. Yung naman kahit anong topic mo every Sunday, pag nag-life group ka, yun ang kanya. Lahat na lamang ngayon ng topic mo. Pag i-turn na niya anong iyong masasabi, anak? Ako po ay nagkaroon ng kapayapaan dahil dati po wala akong kapayapaan. Bakit? Wala pa po akong trabaho. Yung laging walang trabaho. Stress. Pero, ang gusto ko makita nyo dito, yung may mapaghingahan ka man lang. Kahirap naman nung wala ka man lang mapagsabihan eh. Yung dala-dala mo na lang ang lagi. Tapos nadadagdagan pa, pabigat na ng pabigat. Tapos nakagayang ka na, ano nangyayari sa'yo? Hindi ko na kaya, ang bigat na. Bakit? Dilagay mo sa kabila. Hindi naman gumarni naman sa kabila. Ilabas mo. Wala nga mapaglabasan. That's why you need a life group. Alam mo ba na hindi ka nilikha ng Diyos para mag-handle ng stress if your life alone? Kaya nga sabi ko sa kanta, walang nabubuhay para sa sarili lamang eh. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Alam mo ba na yung mga kauna-unahang kasalanan na nangyari sa mundo, ang isa doon ay yung pagpapakita ng walang kapakialam, yung wala kang pakialam sa kapwa. Nung panahon pong napatay na ni Cain si Abel, tinatanong siya ng Diyos, Cain, where's your brother? Anong sagot ni Abel? Ni Cain? Am I my brother's keeper? Ako ba'y tagapag-alaga ng kapatid, Lord? Di ba? Parang, kung i-relate natin, ano pakialam ko sa kapatid ko? Ba't sa akin yung hahanapin? Di ba? Pero kaya lang naman siya tinatanong ni Lord, ay dahil alam na ni Lord ang ginawa niya, pinatay niya ang kapatid niya. Kasalanan pala, Pastor, yon. Yung wala kang pakialam sa kapwa. Yes. That's the sin of apathy. Yung may apathetic spirit. Yung walang pakialam. Kaya nga tayo ay created na gusto ni Lord tayo ay mga social beings. That's why God is encouraging us na maging kaisa ng church. Kung ang kalooban po ng Diyos para sa atin maging soloista sa buhay na ito, so, most likely hindi na niya kinreate ang church. Pero kaya nga, hinayaan ng Diyos na magkaroon ng church, a community, where God wants us to be with. Ibig sabihin, the Lord wants us to grow in a community. At syempre naman, mas magiging healthy kung small groups or what we call the life group. If you want to lower the stress in your life, have a life group. Marami po ang sabi, naniniwala sa kasabihang, if you need to get something done right, do it yourself. Di ba? Kung gusto mo nung walang palpak, gawin mo mag-isa. Hindi naman laging applicable yan. Halimbawa, sa pagluluto.
Hindi naman nga pwedeng marami i-cook at dahil yan ay maraming sausaw, maraming timpla. So, pwede siyang i-apply. Pero hindi sa lahat. Kailangan mong tulong ng iba. At kapag lahat yang, sa lahat ng iyong sa buhay, ini-apply mo itong statement na ito that if you need to get something done right, do it yourself, that's a recipe for stress and not success. May stress ka pag ikay laging soloista. And you can see in the story of Jesus in His earthly ministry, hindi siya soloista. Actually, the very first thing Jesus did in His ministry was to form a life group. After po ng fasting ni Jesus for 40 days and 40 nights, anong unang-una niyang ginawa? He called His first disciples. Di ba? Hindi ba kaya ni Jesus mag-isa? Kaya. Wala pa nga tayong lahat, kinaya ni Lord. Hindi niya kailangan ng tulong. Bakit kumuha pa siya ng disciples, Pastor? He is setting up an example. Siya ang role model ng lahat-lahat. Okay? Kaya ang unang-una niyang ginawa, nag-form muna siya ng team. Just to show us, na mga mag-aaral ngayon ng kanyang mga salita, na we need a team. We need a group. We are social beings. We need one another. Kasarap ka naman nung ikay lungkot na may babatok sa iyo at sasabihin mo, tama na ang katramahan niya, tara tayo maglulumay, sagot ka. Yung ikaw hindi kasi nagot nung niligawan mo, mayroong mga nagsasabi sa iyo, huwag kang mag-alala, marami akong pinsan, magaganda, tas amin. Pinsan, tas amin pinsan. O pinsan. Tapos sa mga pinsan pala ay mga talagang magaganda nga ako. Mga nakakakilala pa kay Lord. Ako, tunay naman. Kaya mahal na mahal ko life group ko eh. Yan kayo magaling. Ibang ngiti ng mga narinig. Nakamas pa yan, kita ko. Okay. Alam niyo ba si Jesus ay during the most stressful night of His life, alin ba yung pinaka-stressful na gabi sa buhay ni Jesus? Nung yung gabi, nahuhulihin na siya. Yung kinabukasan ay nakikita na siya sa may kalsada at nagbubuhat ng cross. Kasi yun gabi hinuli. Alam nyo, pagka mga illegal, pagka mga hindi naman talaga may sala, gabi. Gabi dinudukot, gabi inaaresto. Madaling araw, nasa trial. Ganun nangyari kay Jesus eh. Kinaumagahan may verdict na. Mga trabaho. Noon pa pala gayon ang style Okay. Nung gabing yun, ang pinaka-stressful na gabi kay Jesus, ano ang ginawa ni Jesus? Sa tingin niyo, anong ginawa ni Jesus? Sinama niya ang kanyang life group sa Garden of Gethsemane. At anong sabi niya? Matthew chapter 26 verse 38. Matthew 26 verse 38, Jesus said, "My soul is overwhelmed with sorrow to the point of death." Ito ang sinabi niya sa mga disciples niya. "Stay here and keep watch with me." Samahan niyo ako. Dito lang kayo. Dito lang kayo. Hindi kailangan ni Jesus ang advice ng kanyang mga life group that time. Hindi niya kailangan ng mga words of comfort. Ang kailangan lang niya ay presence. May mga pagkakataon, church, no? Na hindi natin kailangan ng payo. Na malamang, pag may problema tayo sa bahay, sagana yung payo. Kaya we tend to go out. We tend to go away. Bakit? Hindi na payo ang kailangan mo lang ay presence. Yung basta nandiyan ka lang, huwag mo na akong payuhan, ready na ako sa bahay. Sagana sa bahay. Kaya nang sinasabi sa iyo minsan ng mga tropa mo, pagka problemado na payo ka pa ng payo, ano sasabi sa iyo? Para kang nanay ko. Kaya nga ako umalis Kaya nga ako nandito sa inyo ngayon Sagana na ng payo sa amin. So minsan, hindi payo ang kailangan.
Minsan hindi rin encouragement, minsan hindi lesson. Dahil madalas, yung mga taong down, alam na niya ang gagawin niya. Ang kailangan lang niya ay mapalakas muna ulit. Makabuelo para magawa yon. Nakapag-desisyon na yan, nakapag-isip-isip na yan. Huwag mo nang brebindihin. Hindi yan ang kailangan. Ang kailangan niyan ay strength. Ang kailangan niyan makapagpanumbalik ng lakas, makabuelo, at magawa yung dapat gawin. So, anong gagawin, Pastor? Yung presence mo, yun na yun. Yun na yung big help. Yung nandiyan ka lang. Mararanasan mo yan sa life group. Lalo sa ganitong panahon, wala ka man lang mahingahan, napakahirap. Kaya malaking bagay may life group. Kaya nga sabi, if Jesus benefited from a life group, imagine all the ways you can benefit too. Di ba? Kung si Jesus na Diyos ay maraming benepisyo nung siya ay may life group dito sa mundo, how much more naman ikaw, marami ka rin magiging benepisyo. So I am inviting you, kung wala ka pang life group na nadjo-joinan, nasa life group ka before, kaya lang sa mga ibang, dahil sa mga iba't ibang bagay ay tila ba parang wala ka ngayon, hindi ka nakaka-join or whatsoever, I am encouraging you to join. Huwag kang mawala, huwag kang umalis sa life group. Bakit? We need one another. We need one another. Ang life group mo, bubuhatin ka nila pag kailangan mo ng tulong. Papanalangin ka nila. Sarap ganung ikaw may life group na 5, 7, na alam mo na kahit di mo sabihin, sila'y nagpe-pray para sa iyo. Sarap ganun. Kung hindi man sila financially able ngayon, makatulong sa iyo financially or so whatsoever na need mo, pero you know in your heart that there are people praying for you, napakalaking bagay. Sino gusto rito, pinagpe-pray siya? Sino dito gusto mo may nagpe-pray para sa iyo, para sa pamilya mo? Alam mo, mararanasan mo yun sa life group. May mga nagpe-pray for you. Kung di ka man ipag-pray ng life group member mo, there is a life group leader na very sure ka, pinagpe-pray ka lagi. Blessing yon sa buhay mo, kapatid. If you want to reduce stress in life, join a life group. Amen? O siya, last na, number 7. Madalas, hindi natin nagagawa ito, kaya nai-stress ang tao. How to manage stress? Kailangan meron kang time to recharge. Take time to recharge. Pag napapag-usapan po si Jesus, madalas ang naiisip agad natin ay yung mga ginawa niya. Ginawa. Work. Workaholic si Jesus. Hindi nagtititigil sa bahay. Hindi na talaga tumigil sa bahay. Ministry. Ministry sa kanan, ministry sa kaliwa, ministry. Work. Hanggang mamatay, work pa rin. Nakapako na sa cross, nagmi-ministry pa sa katabing magnanakaw. Namatay na't lahat, nabuhay pa uli para magtrabaho uli. Workaholic ba si Jesus, Pastor? Hindi. Yun lamang ang na-highlight sa atin. At hindi natin usually naiisip na si Jesus pala ay nagpapahinga. Alam niyo, hindi pala maganda yung ganon na ay nakala natin na si Jesus ay Diyos na masyadong matrabaho at hindi nagpapahinga. Kasi maaaring ganon din ang gawin natin at i-work out natin yung sobrang demand ng stressful life na ito sa mundo. Pero gusto kong makita ninyo at malaman nyo ngayon na bagamat si Jesus ang merong pinaka-importanting trabaho sa lahat. Sabihin mo nga sa akin, kung yung iyong trabaho ay mas importante pa sa trabaho ni Jesus, at naniniwala akong walang makakahigit sa trabaho ni Jesus. Bakit? Ano ba ang trabaho po ni Jesus noon? To save us. Meron pa bang mas dadakila doon? Wala na. Pero ito, ang punto ko. Bagamat si Jesus ang may pinaka-importanting trabaho sa lahat, siya po ay nag-took time to relax. Let me read it to you. Even though Jesus had more important work to do than we do, He still took time to relax. Tell me, gaano kahalaga yung ginagawa mo at hindi ka mag-relax? Tell me, gaano katindi,
Gaano katindi ang impact niyan sa eternityng trabaho mong yan at ayaw mong magpahinga? Mas matindi pa ba yan sa ginawa ni Jesus? Kasi si Jesus, kahit ganun katindi ang kanyang trabaho, siya'y nagpahinga. Ikaw, ba't di ka magpahinga? Mas matindi pa ba yan sa trabaho ni Jesus? At tumahimik ang mga young professionals. Abay, magpahinga. Pastor, ako po ay 2 taon ng pahinga. Tumigil ka life group ko. Alam ko, ikay 2 taon ng pahinga. Kailangan mo, ibang teaching ang kailangan mo. Biro lang, biro lang. Si Lord po ay nagpapahinga. Nagre-relax siya. Meron siyang buhay. Meron kasing mga tao wala nang buhay kundi trabaho eh. Bakit mo ginagawa yan? Pastor, ginagawa ko ito dahil ito ang aking hanap buhay. Paalala, hanap buhay yan, hindi hanap patay. Kasi parang nagpapakamatay ka na sa ginagawa mo. Hanap buhay ha, hindi hanap patay. Balikan natin si Jesus. Ikaw ay mag-relax, ikaw ay mag-enjoy. Alam mo bang ang trabaho ay nilikha para sa tao and not the other way around? Ang dami po kasi acting and living in this life as if siya'y nilikha para sa trabaho. Sala, ining. Sala, utoy. Kaya mag-relax. Have a life. Live a life. Like Jesus. Talaga, Pastor? May mga social life pa si Jesus? May mga ano pa talaga yan? Hindi yata kayo familiar eh. Si Jesus ho, babago nagsisimula sa ministry, nangangasala na agad. Ano ang mga unang-unang lakad ni Jesus in His ministry? Di ba? Urgent na. Kailangan isave ang world. Anong ginawa ni Jesus? Na may sanan. Sabihin ninyong walang life si Jesus. May life siya. Ipinapakita niya, ay ako'y normal. Ito ang normal na buhay. To avoid stress, to lessen stress, have a life. Huwag puro kayod ka. Puro kayod ka. Yud ka. Yud ka. Di ba mga katapusan yan? Kayod ka ng kayod ka. Yud ka. Ano kita niyo yun? Hello? Very urgent na. Nanganganib ang mga tao pupunta sa impyerno. Anong ginawa ni Jesus na may sanan? Grabe naman pala si Jesus. O, tanong mo, ikaw na naman. Dumali na naman yung mga grabe-grabe mong yan. Gusto lang ipakita ni Lord na, hey, have a life. Ano pa ang ginawa ni Jesus? Natulog sa bangka. Natulog sa bangka. O nga, Pastor, yan yung mga natutunan ko na yan. Kaya pag ako, natulog ako sa trabaho, mayos ka. May kilala ho ako, kaganda na ng trabaho sa abroad, nahuli ng boss niya, natutulog, di tanggal sa trabaho. Magaling na lamang at nakabalik pa sa abroad at nakapag-work ng iba. Naka-breakthrough naman Ang lesson ko lang doon kaganda na ng trabaho kung tutusin. Buti na lahat nagkaroon ng second chance. Paano kung di nagka-second chance? Ba't talaga nangyari, Pastor? Nahuli, patulog-tulog sa trabaho. Baka ganyan ang trabaho dito sa Pilipinas, hindi aari sa abroad. Dahil maaaring ang mga CCTV rito sa Pilipinas ay kulabaw, do'y malinaw. Kita ang tulog at kita ang natrabaho. Ay si Jesus binabagyo na tulog Bakit? Nag-relax. Mark chapter 6 verse 31. Crowds of people were coming and going so that Jesus and His followers did not even have time to eat. Sino nakaka-relate? Yung ang dami-dami napunta. Ay, pwede po kay Ma'am Glads. Ay, pwede po Sabi ng mga kasama, sana all. Laging hinahanap. Sabi ng Mr. Glads, thank you Lord. Pero Lord, I need to rest. Di ba? Yung nangyayari Crowds of people were coming and going so that Jesus and His followers did not even have time to eat. Ganun ka-busy. Wala nang panahon para kumain. But look what Jesus said to His disciples. He said to them, come away by yourselves, and we will go to a lonely place to get some rest. Ano sabi ni Jesus? Guys, huwag kayong maingay.
Tayo na muna din. Hindi naman nila alam na wala tayo din sa tent. Hayaan mo sila. Tayo na muna, tayo magpapahinga. Hindi pa kinakain. Kakain tayo. Alam niyo kung gaano katao si Jesus? That Jesus is 100% God and 100% man. Alam niyo kung gaano katao si Jesus? Na alam niya ang tao ay may limitasyon. Ang tao ay dapat nagpapahinga. Pastor, napapagod ba si Jesus? No. Siya ay Diyos. Pero ba't nagpapahinga siya? Ba't nag-aaya siya magpahinga? He's doing that not for Him, but for His disciples. And for us, na mga nagbabasa ngayon ng Kanyang salita. Anong paalala? Maraming tao po, kaya punong-puno ng stress sa buhay, walang pahinga. Hello? Listen mo yung STR. Iwan mo lang yung RAS. Lagyan mo ng T. Rest. Mamimili ka lang naman eh. Rest o stress? Pili. Hindi naman pwede puro rest. Stress din na yun. Punong-puno po ako ng pahinga, Pastor. Oo nga, ang wallet mo. Wala po, at least nakapahinga. Yain ang walang pera, di naman pagod. Bahala ka na. Arigo. Ano sabi ni Jesus sa kanyang mga disciples? Guys, you deserve a break. You deserve a break. If Jesus can rest and relax, so can we. Diyos yun ha, nag-rest. Saka huwag niyo kalilimutan, sa 10 Commandments, kasama do'y pahinga. Sabi mo nga dyan sa katabi mo, sa 10 utos, kasama ang pahinga. Di ba? Kaya ang prayer ko, at malamang prayer ng mga youth, nawa po ang aking ina ay tumulad sa Diyos. Sa 10 utos, kasama ang pahinga. Ay hindi ho eh, bakit? Sa bahay ho, sa 10 utos eh. 12 utos pa rin eh. Paalala po mga nanay, ha? Pwede naman magpahinga ang mga anak. At mga anak, paalala rin, hindi pwedeng puro pahinga. Kaya ang ina, pag nag-utos na 10, 12 ang dapat mong gawin kasi nga natambakan ka na. Yung 2 kahapon, di mo pa nagagawa. Ha? Alam din naman eh. Lalo pag yung mga panahong maghapong nagtitikatik ang ulan, eh di talagang kasarap niya magpahiga-higa. Anyway, balik tayo ang utos ng Diyos, kay matulog, kay magpahinga. Sa 7 araw, mag-alat ka ng isa, kay magpahinga. Hello? Kung yang iyong katabi, nagtatrabaho, kalabitin mo nga. Sabihin mo, kay magpahinga ha. Kapahi-pahinga eh. Ako naman po'y nagpapahinga, Pastor, pag linggo ko'y walang trabaho. Kaya di ako naman ho'y naglilinis ng bahay, saka ako ho'y naglalaba. Bahala ka na. Alam mo ba kung gaano katindi ang hindi pala pagpapahinga kahit 1 araw sa buong linggo? Ang katumbas niyan, ikaw ay pumatay. Higpit mo naman, Pastor. Hindi lang nagpahinga, pumatay agad. Oo. Bakit naman yun? Kasama nga doon sa 10, magkaka-level yan. Wala naman ako pinapatay pag ako di nagpahinga. Katawan mo? Buhay pa naman ho. Ngayon, pag hindi ka nagpahinga, ikaw ay nangangalon niya. Matindi na yan, Pastor. Hahigpit mo naman na lalo. Ako'y faithful sa aking asawa. Tapos sasabihin mo ako'y nangangalon niya, hindi lang nagpahinga. Oo. Dahil ikaw ay nagko-commit ng adultery dahil sa halip na yung time mo ay bibigay mo sa iyong asawa sa pahinga, hindi, bibigay mo sa trabaho. Ba't kaya kayo tumingin, Pastor? Ewan. Eye-opener. Pag ikaw ay hindi nagpapahinga, katulad yan ng ikaw ay para na ring nagnakaw. Ano man, Pastor?
Miski pa magkakapaan tayo din eh. Bitching ko nga sukli ng bus ko, binabalik ko pa. Gagalit nga sa akin. Binabato nga sa akin. Sabi ko na basta't wala ako yung masasabi sa akin, hindi magnanakaw. Hindi ka nagpapahinga eh. Yung panahon na sanay sa asawa at mga anak mo ay ninanakaw mo, nilalagay mo sa trabaho. Pastor, mahigpit na yung mga sinasabi, wow. Yung kanina na lang, kagaya nung kanina, yung tawanan, wag naman yung mga gaya. Ako po ay hindi people pleaser. I am preaching the word not just to please man, but to please God. This is what the Lord wants us na mapag-usapan ngayon. God wants you to rest. God wants you to rest. God tells us to take 1 out of every 7 days to worship and rest. Kung hindi talaga kaya linggo, hindi linggo. Ano kang gagawin? Hindi naman tayo under the law. Hindi naman tayo mabatas dito. Pastor, ang day off ko po talaga yung Wednesday. Then rest! Hindi ka po dapat ay linggo, pahinga, o sabi ng mga Sabado. Hindi kailangang specific na araw. Kung hindi talaga kaya, ano kang gagawin? Ang mahalaga, sa 7 araw, may 1 araw kang pahinga. Hindi ko naman sinasabing pahingang talagang sasabihin mo sa iyong mga kasama sa bahay, huwag niyo akong aabalahin, araw ng pahinga ko ngayon. Hindi naman gayo. Ibig ko sabihin iwan mo muna ang mga kailangang asikasuhin. Hayaan mo na muna sila kung hindi naman urgent yan. Lagi yung urgent, pastor, ay siya ay mag-decide. Nasa sa iyo pa rin naman ang desisyon. Hayaan mong pag sa araw ng pahinga mo, yung mga dinadala mong trabaho sa bahay ay sa trabaho na lang muna. Pwede ka naman yung pastor? Pwede yun. Tawag mo ng tawag sa akin, airplane mode mo. Pastor, magagalit sa akin, magalit na. Mamimili ka lang. Ang sinong magagalit? Oo nga po, ang Diyos po o ang boss, yung asawa muna. Yung mga anak muna, gusto nyo ka magkatampuhan pa bago kayo makarealize na buhay. Gusto nyo pa ganun mga linyahan na, akala mo lang meron pero wala. Vilma. Mayos ka. Gusto mo pa ba nang umabot sa ganon? Bago ka magpahinga. If you're too busy to take time off, you're simply too busy and most likely too stressed. Yang mga walang pahinga, 150% sure, mga stress. Aminin man o hindi. Bakit? We're not created to do our daily tasks for 7 days straight. We are created to rest. God created rest. He commanded rest. He Himself rested just to show us that rest is important. You see, sa ibang mga talks, hindi ka tuturuan magpahinga, tumambay. Hindi. Dito lang sa church yun. Pero hindi ko naman sinasabing tumambay kayo. Sabi ko, pahinga. Iba yung ungkot. Iba yung tambay. Okay. Maniwala kayo sa akin. Sa biyaya ng Diyos, may apply po natin yung 7. Ay, gaan-gaan ang pakiramdam mo. At sabihin mo naman, salamat po sa Diyos. Kami nasermonan. Kung hindi pa nasabihan, hindi pa magbabago. And I pray at lagi kong dinideclare na lahat tayong mga nakarinig ngayon ng salitang ito hindi lamang na-inform, kundi sa biyaya ng Diyos ay matransform. May apply po natin ito sa ating mga buhay. Ito'y magsilbing binhi na napatanim sa puso, sa matabang lupa. Ito'y lalago at sisibol at mamumunga ng mga angkop na gawa na magbibigay ng papuri at parangal sa Ama sa Langit. Amen. Palakpakan natin si Jesus. So, as we end, gusto ko po na tayong lahat, maging ang mga nasa kanilang tahanan, ay mag-worship uli kay Lord. Paano
ka ba makakarating sa tunay na pahinga? Kapag naunawaan mo what matters most. Pag nakarating ka na doon sa punto ng buhay na sinasabi mong, My Jesus, you are the only one for me. Nothing could ever take your place. Kapag dumating ka na sa punto ng buhay na ang pinakamahalaga na lamang sa iyo talaga ay si Jesus. Pag dumating ka na doon sa punto ng buhay na alam mong, hey world, I can say goodbye to you because I already found the pinakamahalagang possession in life, and this is my relationship with my Lord. Doon ka pa lang talaga makakapahinga. Doon mo talaga mararanasan yung stress-free na buhay sa piling ng Diyos. Sa presence ni Lord. So pwede ba? As we end, we will worship the Lord. Sasabihin natin sa Kanya, Lord, you're the only one for me. No one could ever take your place. In you, I found my peace. In you, wala ang stress. Come on, let's worship the Lord. I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace. Amen. My comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging seas. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of our head. Your light, it fills my days. It leads me in your ways. Forever I surrender all to you. Lord, I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing can ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I need to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Come on, let's sing. Faithful, you're my God. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of our head. Your light, it fills my days. Leads me in your ways. Forever I surrender all to Come on, church. Let's worship the Lord. Lord, I need to worship you. Oh, Jesus. My Jesus, you're the only one for me. Nothing could ever take your place, my precious Savior. Who can stand
I live to honor you. And I love to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Nothing could ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Nothing could ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Come on. Lord, I live to honor you. We offer ourselves to you, God. Long to bring My life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. I give all to be with you. Come on. The best pong palakpak para sa Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Sa Diyos na ang kalooban sa atin is for us to live a happy life. A life that is free of stress. A life na nai-enjoy mo. This is your will for us, O God. For us to have a life and have it abundantly. Have it to the full. Mamuhay ng masagana at kasiyasiya. And thank you, Lord, for reminding us today na hindi mo gustong kami mamuhay ng buhay na miserable because of stress. Thank you, Lord God, dahil pinapaalalahanan mo kaming mamuhay ng mas maluwan. Pagpapakita lamang na concern ka sa amin, mahal mo kami. Lord, I pray sa lahat ng mga anak mo na nakakaranas ng pagkabihag ng so much stress ng buhay na ito, I am declaring freedom in Jesus' name. I can see chains that are broken. I can see chains that are broken. I can see gates that are open. Lord, I declare freedom. Freedom sa stress. In Jesus' name. This is what I am releasing today to your people, O God. Bless this declaration, O Lord. And I am praying and declaring na sa mga susunod na araw, miracles after miracles will happen. I am declaring na sa mga susunod na araw, marami pong testimonies ang magbibigay ng parangal sa iyo, God. And your people will testify that they've experienced freedom against stress. Sila'y lumaya. Naging mas masagana, maluwan ang kanilang buhay. Free of stress in life. In Jesus' name. Thank you so much, Lord. Naniniwala po kami ang salita'y nahayag for a purpose. Because you want your people na makalaya sa burden ng stress. And let it happen to your people today. In Jesus' name. Thank you so much, Father. To you alone all the glory and honor. Ito po ang aming prayer. In Jesus' name. And everybody shout and say, Amen. God bless you.